Sa inyong pagtitiis ay tatamuin ninyo ang buhay na walang hanggan. Inaalala po natin ang lahat ng mga martir ng simbahan sa araw na ito. Ang huling Miyerkules ng buwan ng Nobyembre ay tinatawag natin Pulang Miyerkules, Red Wednesday, pag-aalala ng lahat ng mga mananampalataya na nagbuwis ng kanilang buhay alang-alang sa pananampalataya. Bagamat po alam natin na ang unang 300 taon ng ating pananampalataya, first 300 years, ito ay, kung tawagin natin ay, ito ay yung kabanalan o tinuturing natin sa pamagitan ng pagiging martir. Very slow. Pagamat hanggang ngayon ay very strong pa rin. Kaya lang, nung panahon na yun, talagang ang mga mananampalataya, mga Katoliko ay talagang inubusin. Kasi nung panahon na yun ay ipinagbabawal ng Roman Empire ang pagiging Katoliko. So bahagi yun. Pero ngayon, sabi nga natin, ngayon ay 21st century. Eh hanggang ngayon naman, may mga martir pa rin. Lalo na sa mga tinatawag natin mga non-Christian nation. O kahit sabihin natin sa mga non-Catholic nation. So bagaman ang turing ko minsan ay Catholic, pero gawa ng pananampalataya ay ipinag-uusig. Kaya nga, kung makita ninyo si Archbishop Romero sa Latin America, sa Catholic Country. Kaya naman ay gawa ng kanyang paninindigan, lalo-lalo na sa katanungang panlipunan, nagbuwis siya ng buhay. Pero hindi lamang sabi nga natin, sa mga taong itinakda ng simbahan, napakarami ho. Kahit na sa kasalukuyan, hindi nga lang natin nababalitaan kasi nga ay minority. Yung maliit na populasyon ng mga Katoliko na dumaranas ng matinding pag-uusig gawa ng pananampalataya. Pagkakataon nun, kahit na hanggang ngayon, pinupugutan ng ulo. So, ay bahagi yun na kung saan inaalala natin sila at humihingi tayo ng kanilang panalangin na tayo ay bigyan ng kalutagan at sana ay magdulot sa atin ng lakas ng loob na matularan sila, maging inspirasyon natin sa ating pagkilos, sa ating pagpapahayag ng pananampalataya na nawa po ay bagaman may mga pagkakataon na ating binabaliwala, taken for granted. Pero napakalaga natin ang tayo ay maging buhay na saksi ng ating pananampalataya sa gitna.   gitna ng daigdig na ito. Dahil sa mga panahon na ito, ang ating pananampalataya ay hindi lamang sa mga Katoliko, kundi sa buong mundo. Kaya naman,
maging ito man ay sa gitna ng makakristyanong bansa o maging sa hindi makakristyanong bansa. Tinatawagan tayo na maging mga martir. So, well, sa papanong mga pamamaraan, una ay sabi nga po natin ay yung handa tayo magsakripisyo. An act of offering, self-offering, paghahandog ng sarili. Kasi yung mga kapatid natin na handang magbigay ng kanilang sarili, simula yun saan? Sa maliliit na bagay. Sa maliliit na bagay. Kaya sabi nga po natin, ay sana magkaroon tayo ng paghahandog ng ating sarili. Maging ito man ay panahon, talento, at yaman. Lalong-lalo na saan? Sa ating pananalig. We pray sa mga kapatid natin na nagandog ng kanilang sarili at ipagdasal natin yung mga kapatid natin na hanggang ngayon ay nakakararanas ng pag-uusig at diskriminasyon dahil lamang sa kanilang pananalig bilang mga Katoliko. So, bahagi mo yun ng patuloy natin ipagdasal. Pangalawa ay, sabi nga po natin ay an act of sacrifice. So, hindi lang panalangin pero mariligid na mga sakripisyo na makita natin ang paghahandog ng sarili. Pero ito kung minsan na makita ko natin halimbawa na lang kung tayo ay hindi magmimerienda, ialay natin sa mga kapatid natin na dumaranas ng mga pag-uusig. Hindi kaya ay hindi muna tayo iinom ng soft drinks. Nalilig. Pero maliwanag natin, inialay natin ngayon sa mga kapatid natin na nakakaranas ng mga pag-uusig. Saan pa? Hindi yung pagsumikapan natin na patatagin yung ating pananalig sa pananampalataya na ating pinamahawakan. Sabi nga natin yan, buhay na saksi ng ating pananampalataya. Hindi maliliit na mga tanda ng pagpapakilala bilang mga mananampalataya, lalong-lalo na sa simpleng mga gawain, lalong-lalo na sa katarungan, hindi pandaraya. Medyo malaki yung hamon ng pandaraya. Bahagi yun. Sabi nga natin na at tulad na lang halimbawa ng alay ay yung kapag business, pwede ba lang tayo kumita ng hindi ng daraya? Yung sabihin ay pwede namang kumita within yung sangayon sa itinakda ng batas. Minsan na lang makita natin sa palengke, timbangan. Pagka maliit lang, maaaring tingin natin may isang kuhit lang. Pandaraya yun. Pandaraya yun.
Yung hindi tayo nagbabayad ng utang. Hindi lamang hindi nagbabayad ng utang, hindi tayo nagbabayad ng utang sa itinakdang araw at oras. Yan ay mga buhay na saksi ng pagkilos natin. So, sabi nga, magpasalamat tayo at mayroong nagpapakutang sa atin. So, may ibigay lang natin yung bayan sa tamang panahon. Well, sabi nga kung minsan yung father, mayroon namang fine as malaki yung babayaran mo kapag hindi ka nakabayad. Okay yun, kapag halimbawa mga corporate, pero yung halimbawa utang mo lamang sa kapitbahay mo, no? So wala namang fine doon. Kung minsan na nangyayari po yung may utang pa ang galit kapag sinisingil, baliktad, hindi makakristyano, hindi magandang halimbawa ito. So, mga ganung uri ng pagkilos na maging maliwanag na pagtingin natin sa biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos. Sabi nga ng linggo, pwede yan sa mga gamit, sa relasyon, at sa kapwa-tao. Pero yun na hamon ay pinapamanin ng buong iba yan ay isang uri ng pagiging martir. Pero ito yung itulog natin sa harapan ng buong iba. Kasi yung buhay na ipinangako ng Diyos ay huwag natin kalimutan na ito yung isang buhay ng pag-ibig. Ito yung pag-ibig, yung paghahandog ng sarili para sa Diyos at sa kapwa. Hindi tayo maghahandog, mag-aalay ng sarili. Kaya sa tulong ng lahat ng mga martir,